May isang babae noon, si Maria ang pangalan. Isa siyang ordinaryong ina. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Simple lang ang buhay nila ng kanyang asawa. Kahit mahirap, masaya naman sila. Mapagmahal si Maria sa kanyang asawa. Matiisin siya at masipag. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Pangarap niyang bigyan sila ng magandang buhay. Isang araw, may dumating na pagkakataon kay Maria. Isang alok na magtrabaho sa ibang bansa. Malaki ang kikitain doon. Alam niyang ito na ang sagot sa kanilang mga problema. Kahit masakit sa loob ni Maria, nilisan niya ang pamilya. Kailangan niyang magtrabaho sa ibang bansa. Doon, naranasan niya ang hirap ng pangingibang bayan. Malungkot at napapaligiran ng mga hindi kakilala. Isang gabi, may nakilala siyang kakaibang matandang babae. Binalaan siya nito. Huwag daw siya magtitiwala sa kahit kanino. Huwag din daw siyang kakain ng kakaibang pagkain. Pero gusto ni Maria na gumanda ang buhay, kaya hindi niya pinansin ang babala. Naging mapaghanap siya ng mas malaking kita. Nagtrabaho siya sa isang lugar na hindi niya alam. Naging maayos ang trabaho ni Maria noong una. Malaki ang kinikita niya. Nakakapagpadala na siya ng pera sa pamilya. Pero hindi niya alam, unti-unti na siyang nagbabago. Nagsimula siyang managinip ng mga nakatakot na bagay. Nauuhaw siya sa dugo. At ang dating maamo niyang mukha ay nagiging nakakatakot. Isang araw, hindi na napigilan ni Maria ang sarili. Kinain niya ang bawal na pagkain na ibinigay ng kanyang amo. Doon na nagsimula ang sumpa sa kanya. Naging isang lamaw si Maria. Pagbalik ni Maria sa Pilipinas, nagtaka ang mga tao sa itsura niya. Naging maputla siya at nakakatakot ang mga mata. Pero masaya pa rin siyang sinalubong ng kanyang mga anak. Hindi alam ng kanyang pamilya ang tunay na anyo ni Maria. Ang dating mapagmahal na ina ay isa ng halimaw. Isang halimaw na uhaw sa dugo ng tao. At ang mga anak niya ang kanyang unang biktima. Isang gabi, habang natutulog ang mga anak, nagpakita ang tunay na anyo ni Maria. Naging halimaw siya na may matutulis na kuko at pangil, handa ng lapain ang sariling mga anak. Walang awang pinatay ni Maria ang kanyang mga anak. Inubos niya ang kanilang dugo. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang anyo na parang walang nangyari. Pag-uwi ng kanyang asawa, laking gulat niya nang makita ang mga anak na wala ng buhay. Puro dugo ang kanilang katawan at wala ng laman loob. Hinanap ng asawa ni Maria ang may kagagawan nito. Laking kanyang takot nang makita niyang si Maria ang pumatay sa kanilang mga anak. Nagmakaawa si Maria sa kanyang asawa, pero huli na ang lahat. Nalaman ng buong bayan ang ginawa ni Maria. Tinugis nila ito at pilit pinapatay, pero hindi nila ito mahuli. Mabilis at malakas na si Maria. Nawala si Maria at hindi na muling nakita. May mga nagsasabi na nagtatago siya sa kabundukan at naghahanap pa rin ng mabibiktima. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa rin ang alamat ni Maria Labo. Maraming bersyon ng kwento. Pero iisa lang ang mensahe: mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. May mga lugar sa Pilipinas na pinaniniwala ang pinagpapakitaan ni Maria Labo. Marami ang takot sa kanya, lalo na ang mga bata. Ang kwento ni Maria Labo ay isang paalala sa atin na ang kasamaan ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang mukha at dapat tayong maging maingat sa lahat ng oras. Bakit nga ba labo ang tawag kay Maria? Sinasabing ang labo ay galing sa salitang laba. Dahil sa madugong paraan ng pagpatay ni Maria sa kanyang mga anak, parang nilabhan niya ang mga ito sa sarili nilang dugo. Ang labo ay maaari ring simbolo ng pagbabago. Ang dating maamo at mapagmahal na ina ay naging halimaw. Isang pagbabagong dulot ng kasakiman at ng sumpa. Ang kwento ni Maria Labo ay hindi lamang tungkol sa isang halimaw. Ito ay salamin ng ating lipunan. Nagpapakita ito ng epekto ng kahirapan at migrasyon sa mga pamilya. Maraming aral na mapupulot sa alamat ni Maria Labo. Una, huwag tayong magbulag-bulagan sa tawag ng pera. Pangalawa, mahalaga ang pamilya at hindi ito dapat ipagpalit sa kahit ano. At panghuli, ang kasamaan ay laging may kaakibat na kabayaran. Naway magsilbing babala ang kwentong ito sa ating lahat. Maging maingat tayo sa ating mga desisyon. At huwag nating hanglamunin tayo ng kasakiman.